Niyakap ni Mateo si Anya ng mahigpit. Ito ang yakap na matagal niyang hinintay. Ang yakap na nagpapatawad, ang yakap na nagbibigay ng bagong pag-asa. Ang kanyang mga luha ay bumuhos sa balikat ni Anya. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa, ay tila naglaho sa sandaling iyon. Nang maghiwalay sila, nakita niya ang mga bata na naglalakad papunta sa kanila, kinukusot ang kanilang mga mata. Siguro ay nagising sila sa tunog ng kanyang pag-iyak. Lumapit sila at nagtatakang tumingin kay Mateo. Ngumiti si Mateo, ang kanyang ngiti ay totoo na ngayon. Mga anak, sabi niya at inabot ang kanyang kamay. Ako si Tito Mateo. Nandito na ako. Lumapit si Liway, Tala, Lakan at Bahag. Sa simula ay nag-aalangan, ngunit nang makita nila ang ngiti sa mukha ni Anya, dahan-dahan silang lumapit kay Mateo. Hinawakan ni Mateo ang kanilang maliliit na kamay. Ang bawat hawak ay parang isang panalangin. Isang panalangin para sa pangalawang pagkakataon. Para itong isang panaginip na sa wakas ay nagkatotoo. Ang dating tahimik na dalampasigan sa isang munting pulo ay puno na ngayon ng tawanan ng mga bata at ang bagong kapayapaan na matagal nang hinahanap ni Anya at Mateo. Matapos ang lahat ng katotohanan ay lumabas at ang pagpapatawad ay nagbigay ng laya sa kanilang mga puso, nagsimula na silang muling bumuo ng buhay. Ang maliit na bahay ni Anya ay unti-unting naging isang tahanan para sa kanilang pamilya. Magkasama silang nagkukumpuni ng mga sira, naglalagay ng mga bagong kawayan at nipa. Ang dating gulayan ni Anya ay lumaki at si Mateo, na dating sanay sa mga papeles at computer, ay natutong magtanim, mangisda, at gumawa ng mga simpleng bagay para sa kanilang pamilya. Bawat pawis niya ay tanda ng kanyang bagong pagkatao, ang pagiging simple at totoo. Ang paggising tuwing umaga na kasama si Anya at ang mga bata ay isang bagay na kailanman ay hindi niya naranasan. Ang halik ni Anya sa kanyang pisngi, ang pagtulak ni Lakan sa kanya para maglaro, ang pag-akyat ni Bahag sa kanyang likod, at ang mga matatamis na ngiti ni Liway at Tala, lahat ng iyon ay nagpuno sa kanyang puso ng kaligayahan. Wala na siyang pakialam sa mga boardroom, sa mga milyong piso, o sa posisyon. Ang tanging mahalaga ay ang mga ngiti na ito. Isang hapon, habang nagtuturo siya sa mga bata kung paano mangisda, napansin niya ang mga bata na masayang tumatawa. Si Tala, na dating mahiyain, ay malakas ng tumatawa. Si Liway ay laging nakangiti. Si Lakan ay puno ng energy. At si Bahag, palaging humihingi ng yakap. Tito Mateo, tingnan mo. Nakahuli ako ng malaking isda, sigaw ni Lakan, habang buong pagmamalaki na ipinapakita ang isang isda na mas malaki pa sa kanyang kamay. Niyakap ni Mateo si Lakan. Ang galing mo, anak. Magaling kang mangingisda. Ang tawag na anak mula sa mga bata ay parang musika sa kanyang mga tainga. Alam niya na matagal pa bago tuluyang maging totoo ang pagiging ama niya sa kanila, ngunit handa siyang gawin ang lahat para rito. Bawat araw, nilalapitan niya sila, nagbabasa ng kwento, naglalaro at nagtuturo ng mga bagay tungkol sa buhay. Isang araw, nakatanggap siya ng isang sulat mula sa isang abogadong nagmula sa Maynila. Ito ay tungkol sa mga ari-arian na dapat ay sa kanya, ang pamana mula sa kanyang tunay na pamilya. Ngunit tiningnan lang niya ang sulat. Hindi na mahalaga ang lahat ng iyon. Ang kanyang pamilya ay narito na. Hindi niya na kailangan ng anumang pamana. Tiningnan ni Anya si Mateo habang masayang naglalaro kasama ang mga bata sa buhangin. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang lalaking ito, na minsan niyang sinukuan, ay naging ang kanyang pinakamalaking pagpapala. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Hindi ko akalain na ganito kakasaya rito, Mateo, sabi ni Anya habang papalapit siya. Ngumiti si Mateo. Nasanay lang ako sa bilis ng syudad, Anya. Pero dito ko natagpuan ang tunay na buhay. Ang tunay na kapayapaan. Ang tunay na pagmamahal. Ikaw at ang mga bata kayo ang lahat ng kailangan ko. Umupo si Anya sa tabi ni Mateo. Pinagmamasdan nila ang mga bata na naglalaro sa ilalim ng papalubog na araw. Ang kulay kahel ng kalangitan ay sumasalamin sa tubig, gumawa ng isang kamanghamanghang tanawin. Naaalala mo ba noong una tayong nagkita? Tanong ni Anya, ngumiti. Napakabosi mo noon at ako naman basang-basa sa ulan. Tumawa si Mateo. Hindi ko akalain na ang babaeng umiiyak sa bangketa ang magiging dahilan para iwanan ko ang lahat ng binuo ko, para lang hanapin siya.
At hindi ko rin akalain na ang lalaking sinukuan ko na ay ang magiging pamilya ko, sagot ni Anya, habang inilalagay ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Ang buhay nila ay hindi perpekto. May mga hamon pa rin. Ang pera ay hindi sapat at kailangan pa rin nilang magsumikap. Ngunit ang bawat hamon ay hinaharap nila ng magkasama. Ang bawat pagsubok ay nagpapatibay sa kanilang pagmamahalan. Sa isang tahimik na gabi, habang nakaupo sila sa labas, pinagmamasdan ang mga bituin na paisip si Anya. Ang kanyang paglalakbay mula sa barangay Maharlika, ang mga pagsubok sa Maynila, ang sakit, ang pagkawala, at ang muling paghahanap, lahat ng iyon ay nagdala sa kanya sa kapayapaang ito. Nalaman niya na ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman o kapangyarihan. Ito ay nasa pagmamahalan, sa pagpapatawad, at sa pagtanggap ng mga taong mahal mo. Doon sa isang munting pulo, natagpuan namin hindi lang ang aming pangarap, kundi pati na rin ang aming buong pagkatao. Sa bawat pagsubok, natutunan namin na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos, bagkus ay lumalago sa bawat pagpapatawad at pag-unawa. At sa piling ng aming mga anak, sa simpleng buhay na ito, natagpuan namin ang lahat ng kailangan namin, ang isang tahanan na binuo, hindi sa mga dingding, kundi sa mga puso. Hindi nagtagal, isang school bus ang huminto sa tapat. Bumaba ang 4 na bata, tumatakbo papasok sa bakuran. At pagkatapos, lumabas si Celestine Reyes. Ngumingiti siya. Ang ngiting iyon, ang init sa mga mata niya habang niyayakap ang mga bata, ay parehong-pareho sa tiyan na minahal niya. Pinagmamasdan niya ang mga bata habang naglalaro sila sa bakuran. Si Stella ay tumakbo at kumuha ng bola at nagtapon ito kay Celestine. Napansin ni Diego ang isang pilat sa tuhod ni Stella, pilat na alam niyang mayroon din siya nung bata pa siya, mula sa pagkabagsak sa bike. Nagkaroon ng kakaibang kaba sa dibdib ni Diego. Mama Celeste, pwedeng po ba kaming mag-ice cream? Sigaw ni Ariel, ang batang lalaki, na may boses na tila echos ng kanyang sariling boses nung bata. Sige, anak. Mag-ayos muna kayo ng gamit nyo, sagot ni Celestine, puno ng pagmamahal. Mama Celeste. Anak. Hindi na mapigilan ni Diego. Ang bawat sandali ng pagmamasid ay nagpapatunay sa kanyang hinala. Ang pagkakahawig, ang edad, ang kanyang hinala. Naglakas loob si Diego. Lumapit siya sa gate. Nakita siya ni Celestine. Mabilis na nagbago ang ekspresyon nito. Mula sa pagiging mapagmahal na ina, naging isang babaeng matatag at may depensa. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Celestine, ang boses ay puno ng galit at pagkabahala. Kailangan nating mag-usap, Jan, sabi ni Diego, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam ko na. Ang mga bata sila ba ang mga anak ko? Walang imik si Celestine. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng takot. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng mga anak, na tila pinoprotektahan ang mga ito mula sa kanya. Sabihin mo sa akin, Jan. Sila ba ang mga anak ko? Pilit ni Diego, lumapit pa. Wala kang karapatan. Umalis ka, sigaw ni Celestine, ang boses niya ay nanginginig sa pagpipigil ng luha. Hindi mo sila ama. Umalis ka. Hindi nakakibo si Diego. Ang mga salita niya ay tumago sa kanya, parang patalim. Ngunit bago pa siya makasagot, isang maliit na tinig ang sumira sa katahimikan. Mama Celeste. Sino po siya? Tanong ni Stella, ang panganay, habang nakatingala kay Celestine, at pagkatapos ay tumingin kay Diego, na may malaking katanungan sa kanyang mga mata. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Diego nang marinig niya ang boses ni Stella. Isang ngiti na puno ng pananabik, pagnanais na makilala ang kanyang mga anak. Napakagatlabi si Celestine. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta, puno ng luha at pagod. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay sumigaw, sa gitna ng pagkabigla ni Diego at ng inosenteng pagtatanong ng kanyang mga anak. Huwag kang lumapit. Wala kang karapatan sa kanila. Ang mga salitang iyon ni Celestine ay nag-iwan ng matalim na sakit sa dibdib ni Diego. Ngunit para kay Celestine, ito ang tanging paraan para protektahan ang kanyang mga anak, ang kanyang buong mundo, mula sa isang nakaraang matagal na niyang sinubukang ibaon. Niyakap niya ng mahigpit ang 4 na bata, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi niya akalain na darating ang araw na ito. Ang araw na muling magkukrus ang landas nila ni Diego. Ang araw na ang kanyang lihim ay maaaring mabunyag.
Mama Celeste, sino po ba yung manong na iyon? Tanong ni Ariel, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Pilit na humiti si Celestine. Wala iyon, anak. Nagkamali lang siya ng bahay. Tara na, pasok na tayo. Mabilis niyang hinila ang mga bata papasok sa bahay, sinisiguro na nakasara ang gate. Mula sa bintana, sinilip niya si Diego. Nakatayo pa rin ito sa labas, nakatingin sa kanilang bahay, ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagkalito. Hindi nagtagal, umalis din ito. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit alam niyang hindi pa ito tapos. Ito ay simula pa lamang. Kinabukasan, habang naghahanda siya para sa trabaho, tila ba ang bawat tunog ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkabahala. Alam niyang hahanapin siya ni Diego. Alam niyang hindi ito titigil hanggat hindi nito nalalaman ang buong katotohanan. Pagdating niya sa opisina, tumambad sa kanya ang isang malaking baukwet ng puting rosas sa kanyang lamesa. May kasamang card. Jan, kahit itanggi mo, alam kong ikaw yan. At alam kong may koneksyon ang mga bata sa atin. Kausapin mo ako. Kailangan nating ayusin ito. Diego. Napahigpit ang hawak ni Celestine sa card. Ang galit ay unti-unting kumukulo sa kanyang kalooban. Anong ayusin? Hindi ba siya ang umalis? Hindi ba siya ang naniwala sa mga kasinungalingan at iniwan siya sa pinakamasakit na sandali ng buhay niya? Sa loob ng ilang araw, panay ang pagpaparamdam ni Diego. Mensahe sa telepono, mga tawag, at minsan ay nakikita niya ito sa labas ng kanyang opisina o malapit sa paaralan ng mga bata. Hindi siya sumasagot. Hindi niya pinansin. Pilit niyang ipinapakita na wala siyang pakialam. Isang hapon, pagkatapos niyang sunduin ang mga bata sa eskwelahan, bumungad sa kanila si Diego sa labas ng gate. Hawak niya ang isang bag ng laruan. Mama Celeste, sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Hindi nila maintindihan ang tensyon sa pagitan ng dalawang matanda. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Celestine, ang boses ay puno ng pagbabanta. Gusto ko lang makita ang mga bata, sagot ni Diego, sinubukan niyang umiti sa mga ito. Pwedeng bang kausapin ko sila, kahit sandali lang? Wala kang karapatan. Lumayo ka sa kanila, sigaw ni Celestine. Niyakap niya ang mga bata, na tila itinatago sa likod niya. Huwag kang lumapit. Wala kang karapatan sa kanila. Si Stella, ang panganay, ay sumiksik sa likod ni Celestine, takot sa tensyon. Ngunit si Ariel, na laging matapang, ay sumilip mula sa likod ni Celestine. Nakita ni Diego ang kanyang pagkakahawig sa batang lalaki, ang parehong hugis ng mata, ang parehong kurba ng ilong. Kuya, ano nang ginagawa mo rito? Tanong ni Ariel, inosente. Napasinghap si Celestine. Ang tanong na iyon ay tumama kay Diego. Sa mga mata ni Diego, nakita ni Celestine ang pagkilala. Ang pagkilala na nagbabanta na babasagin ang lahat ng pader na itinayo niya sa loob ng 15 taon. Mga anak, pasok na tayo sa loob, utos ni Celestine, ang boses ay nanginginig. Ngunit huli na. Lumuhod si Diego, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Ariel. Ariel, ang pangalan mo, tanong niya, ang boses ay malumanay. Tumango si Ariel. Anong edad mo na? 4, sagot ni Ariel, ipinapakita ang kanyang 4 na daliri. Napatingin si Diego kay Celestine, ang mga mata ay puno ng pagtataka at panghihinayang. Ang edad ng mga bata ay sakto sa kanyang hinala. Hindi na niya ito kayang tanggihan. Kailangan nating mag-usap, Jan, mariin niyang sabi. Ngayon na. Walang nagawa si Celestine kundi payagan si Diego na pumasok sa loob. Pinatulog niya ang mga bata at pinaupo si Diego sa sala. Ang tensyon ay bumalot sa buong silid. Anong gusto mong pag-usapan? Malamig na tanong ni Celestine. Ang mga bata, diretsong sagot ni Diego. Sila ba ang mga anak ko? Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tumingin si Celestine sa malayo, sa bintana, kung saan makikita ang mga bituin na nagsisimulang sumilip. Ang mga bituin na nagbigay inspirasyon sa mga pangalan ng kanyang mga anak. Huminga siya ng malalim. Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sila ang mga anak mo. Bumagsak ang balikat ni Diego. Isang butil ng luha ang lumandas sa kanyang pisngi. Bakit? Bakit mo itinago sa akin? Tanong niya, ang boses ay puno ng sakit. Tumingin si Celestine kay Diego, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Bakit?
Bakit mo tinatanong? Hindi ba't ikaw ang umalis? Ikaw ang nang iwan sa akin nang higit na kailangan kita. Hindi mo man lang ako tinanong kung ayos lang ako matapos ang lahat. Ni hindi ka nagpaalam. Jan. Hindi mo naintindihan, Diego, sigaw ni Celestine, tumayo siya. Noong panahong nawalan ako ng lahat, ikaw ang tanging inaasahan ko. Pero ano ang ginawa mo? Iniwan mo ako. At nalaman kong buntis ako sa mga anak mo matapos kang mawala. Anong gagawin ko? Hahanapin ka. Para saan? Para sabihing may anak tayo. Iniwan mo na nga ako. Napatayo din si Diego, lumapit kay Celestine. Hindi ganoon kadali, Jan. Hindi mo alam ang nangyari. Anong hindi ko alam, sagot ni Celestine, tumulo na ang kanyang mga luha. Alam ko na wala kang tiwala sa akin. Na wala kang lakas para panindigan ang pagmamahalan natin. Ikinahiya mo ako at ang aming pagmamahalan dahil sa trahedya. Niyakap ni Diego si Celestine, ngunit pilit niya itong tinutulak. Jan, pakinggan mo ako. Gusto kong ipaliwanag ang lahat. Wala nang ipapaliwanag, sigaw ni Celestine, pilit na kumakawala mula sa yakap ni Diego. Tapos na ang lahat sa atin. Wala kang karapatan sa kanila. Si Manang Sol, na nakarinig ng ingay, ay lumabas mula sa kanyang silid. Nakita niya ang eksena, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Jan, pakiusap, sabi ni Diego, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagnanais na ipaliwanag. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ngunit tinulak siya ni Celestine ng buong lakas. Huwag kang lumapit. Wala kang karapatan sa kanila. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Diego na parang sampal. Ang sakit sa mga mata ni Celestine ay nagpapakita ng labis na pighati na matagal na nitong kinikimkim. Sa sandaling iyon, alam ni Diego na ang mga pader na itinayo ni Celestine ay matibay. Naiwan si Diego sa sala, nangungulila at nasasaktan. Ang mga salita ni Celestine ay parang latigo na humahampas sa kanyang kaluluwa. Wala kang karapatan sa kanila. Ang bawat patak ng luha ni Celestine ay parang kutsilyo na bumabaon sa kanyang puso. Mahal niya si Jan. Mahal pa rin niya. At ang mga batang iyon, mga anak niya. Ang katotohanang iyon ay bumabayo sa kanyang isip. Hindi siya umalis kaagad. Nakaupo lang siya, nakatitig sa kawalan habang dinig niya ang hikbi ni Celestine mula sa kabilang kwarto. Si Manang Sol naman, tahimik lang na nakatingin sa kanya, may halo-halong awa at pagdududa sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, alam ni Diego na hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang ipaglaban ang kanyang pamilya, at ang tanging paraan ay ang harapin ang nakaraan. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa labas na si Diego ng bahay ni Celestine. Nagdala siya ng almusal, pandesal at kape, tulad ng dati nilang kinakain nung magkasintahan pa sila. Nang makita siya ni Celestine na palabas kasama ang mga bata, nagulat ito. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Celestine, ang boses ay puno ng pagkayamot. Gusto ko lang ihatid ang mga bata sa school, sagot ni Diego, sinubukan niyang magpakita ng ngiti sa mga bata. Pilit siyang iniwasan ni Celestine, pero lumapit si Stella, na may kiningningan sa mga mata. Ikaw yung manong kahapon, di ba? Niyakap ni Diego si Stella. Ako yun, Stella. Kumusta ka? Biglang may lumabas na van at isang lalaki ang lumabas, nakapormal na damit. Tumingin ito kay Diego at nagbaw ng bahagya. Si Amy Tan, ang personal assistant ng kanyang ama. Good morning, Sir Diego. Pinapatawag po kayo ni Attorney Vergara. Urgent daw po. Tumingin si Diego kay Amy Tan, pagkatapos ay kay Celestine. Kitang-kita niya ang pag-aalala sa mukha ni Celestine. Sabihin mo sa kanya, busy ako, diretsong sagot ni Diego. Pero sir, napaka-importante daw po, pilit ni Amy Tan. Narinig mo ako, matigas na sabi ni Diego. Tinitigan niya si Amy Tan hanggang sa ito ay sumakay sa van at umalis. Pagkatapos ihatid ang mga bata sa school, kinausap ni Diego si Celestine. Jan, alam kong galit ka. Pero kailangan kong ayusin ang lahat. Alam kong may kinalaman ang ama ko sa paghihiwalay natin noon at maihinala ako na may mas malalim pa sa nangyari sa sakahan niyo. Tinaasan siya ng kilay ni Celestine. Wala akong pakialam sa mga hinala mo, Diego. Ang kailangan ko lang ay lumayo ka sa amin. Hindi ako aalis, matigas na sabi ni Diego.
Aayusin ko ito. Para sa ating mga anak. At para sa iyo. Hindi nakasagot si Celestine. Tumalikod siya at pumasok na sa kanyang kotse. Pero bago niya paandarin, nakita ni Diego ang pamumula ng kanyang mga mata. Alam niyang umiiyak ito. Pagkatapos ng araw, nagpunta si Diego sa lumang bahay ng kanilang pamilya, kung saan nakatira ang kanyang ama, si Attorney Lorenzo Vergara. Sinalubong siya ng kanyang ama sa kanyang opisina, na may seryosong mukha. Diego, narinig ko ang tungkol sa Celestine Reyes na iyan, panimula ni Attorney Vergara, ang boses ay puno ng pagbabanta. Hindi mo dapat nilalapitan ang babaeng yan. Alam mo ang magiging epekto niyan sa ating pamilya. Siya si Jan, ama, sabi ni Diego, matigas ang boses. At may mga anak kami. Nagulat si Attorney Vergara. Ano? Ama. 4 na anak. At hindi ko hahayaang mapalayo sila sa akin, patuloy ni Diego. Gusto kong malaman ang lahat ng nangyari. Bakit mo ako pinilit na hiwalayan si Jan? Anong kinalaman mo sa nangyari sa sakahan nila? Nanlilisik ang mga mata ni Attorney Vergara. Walang kinalaman ang sakahan sa akin. Ang paghiwalay ninyo ni Jan ay para sa ikabubuti mo at ng ating pamilya. Hindi ko hahayaang masira ang reputasyon natin dahil sa isang simpleng babae at sa isang trahedya na wala tayong kinalaman. Hindi ako naniniwala sa iyo, ama, sabi ni Diego, tumindig siya. Alam kong may itinatago ka. At hahanapin ko ang katotohanan. Lumabas si Diego mula sa bahay, ang puso ay puno ng galit at pagtataksil. Ang mga salita ng kanyang ama ay nagpapatunay lamang sa kanyang hinala. May mas malalim pa sa nangyari. Kailangan niyang malaman. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, nagsimula siyang mag-research. Nagsimula siya sa mga lumang balita tungkol sa sunog sa sakahan ng mga Reyes. Isang maliit na balita ang nakakuha ng kanyang pansin, isang munting artikulo tungkol sa isang Philippine Daily Express na naghahanap ng impormasyon tungkol sa nangyari sa Barangay Silangan, ngunit ang artikulo ay hindi natapos, at ang pangalan ng reporter ay hindi kumpleto. Habang nagbabasa, isang sobre ang nahulog mula sa isang lumang libro. Hindi niya naalala kung paano iyon napunta doon. Ito ay isang larawan. Isang lumang, munting larawan ng sakahan ng mga Reyes, hindi pa ito nasusunog. Sa likod, may sulat kamay, ang apoy ay hindi aksidente. May gustong makinabang. Ang sulat ay hindi pamilyar sa kanya. Ang larawan at ang mensahe ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Ang bawat detalye ay nagtuturo sa isang mas malaking konspirasyon. Ang mga salita ni Diego sa labas ng bahay, ang pagpupumilit niyang ayusin ang lahat, ay nanatili sa isip ni Celestine. Hindi niya maintindihan kung bakit ngayon pa, matapos ang lahat, ay bumabalik ito. May sakit pa rin, ngunit mayroon ding kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Hindi lang ito tungkol kay Diego, kundi sa isang bagay na mas malalim. Pagkatapos ng ilang araw na panay ang pagpaparamdam ni Diego, kahit hindi siya sumasagot sa mga tawag at mensahe nito, nagsimulang may kakaibang pakiramdam si Celestine. May mga anino siyang nakikita sa paligid ng bahay, mga kotse na nakaparada ng matagal sa kalye, at mga mukha na tila pamilyar, ngunit hindi niya matukoy. Paranoia ba? O may mas malalim na dahilan? Isang hapon, habang naglalakad siya palabas ng opisina, naramdaman niya na may sumusunod sa kanya. Pinabilis niya ang kanyang lakad, ngunit lalo lang siyang kinabahan. Nagpasya siyang sumakay ng taxi at nagpahatid sa mall, nagpanggap na mamimili. Sa loob ng department store, tumingin siya sa likod, at nakita niya ang isang lalaking nakaitim na jacket na nakatingin sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at kunwari nakikipag-usap habang naghahanap ng paraan para makatakas. Nag-umpisa siyang magtanong kay Manang Sol kung may napapansin ba itong kakaiba. Ngunit laging sinasabi ni Manang Sol na, wala naman, anak. Siguro pagod ka lang. Hindi siya kumbinsido. Isang linggo pagkatapos ng pag-uusap nila ni Diego, isang abogado ang nagpunta sa kanyang opisina. Si Attorney Mendoza, ayon sa card nito. Mukha itong mapagkakatiwalaan, ngunit may kakaibang tensyon sa kanyang mukha. Edleth Reyes, may kliyente po akong gustong bilhin ang dating lupain ng inyong pamilya sa Barangay Silangan. Sabi nito, inilapag ang isang folder sa lamesa. Nag-aalok po sila ng napakataas na presyo. Kinuha ni Celestine ang folder. Ang presyo ay totoo, masyadong mataas para sa isang lupain na nasunog.
Sino ang kliyente nyo? Tanong ni Celestine, maihinala. Hindi ko po maaaring ibunyag ang pangalan nila, Reyes. Confidential po, sagot ng abogado, umiiwas ng tingin. Kung ganoon, hindi ako interesado, matigas na sabi ni Celestine. Hindi ko ibebenta ang lupaing yan. Umiti ang abogado. Edres Reyes, mag-isip po kayo. Malaking halaga po ito. At maaaring makatulong po ito sa inyo para makalimot sa nakaraan. O baka naman may mga bagay pa kayong gustong ibaon sa lupaing yan. Nanginig ang kamay ni Celestine. Ang tono ng abogado, ang mga salita nito, ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Nagbabanta ito. Umalis na kayo, malamig niyang utos. Habang naghahanda siya para umuwi, tinawagan siya ni Diego. Jan, pwede ba tayong magkita? May natuklasan ako tungkol sa sunog. Nag-aalangan si Celestine. Ang pagtatago ng mga bata ay sapat ng pasakit. Ngunit ang mga pagbabanta at kakaibang pakiramdam ay nagtulak sa kanya na makinig. CJ. Sa isang public place. At walang tungkol sa mga bata. Sa isang coffee shop, nagkita sila ni Diego. Malalim ang mga mata ni Diego, tila hindi natulog. Jan, nakita ko ito. Inilapag niya sa mesa ang lumang larawan at ang mensahe. Ang sabi rito, hindi aksidente ang sunog. May gustong makinabang. Nagulat si Celestine. Kinuha niya ang larawan. Ito ang sakahan nila. Ang larawang iyon ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakabaon na alaala. Naalala ko, bulong ni Celestine, ang kanyang boses ay nanginginig. Bago ang sunog naririnig kong nag-uusap sina Papa at Mama tungkol sa isang kasunduan sa lupa. Isang malaking kasunduan. Ayaw ni Papa, pero parang pinipilit siya. At mayroong isang pangalan na paulit-ulit kong naririnig, Vergara. At Garcia. Natigilan si Diego. Vergara? Ang ama ko? Hindi na nakasagot si Celestine. Ang lahat ay tila nagiging malinaw. Ang biglaang pag-alis ni Diego. Ang pagbabanta ng kanyang ama. Ang alok na bilhin ang lupain. Ang mga anino sa paligid niya. Naramdaman ni Celestine ang lamig sa kanyang likod. Isang nakapangingilabot na katotohanan ang unti-unting lumulutang. Ang kanyang mga magulang. Ang sunog. Lahat ay hindi lang simpleng trahedya. Ito ay isang masalimuot na plano. Bigla siyang napatingin sa labas ng bintana. Isang pamilyar na kotse ang nakaparada sa tapat. Ang lalaking nakaitim na jacket na nakita niya sa mall ay nakaupo sa loob, nakatingin sa kanila. Diego D. Bulong ni Celestine, hinawakan ang kamay niya. Kailangan nating umalis dito. Nang makita ni Celestine ang kotse sa labas, agad na naramdaman ni Diego ang lamig ng takot na bumalot sa kanya. Hindi ito paranoia. Mayroong seryosong nangyayari. Tara, bulong ni Diego, hinila ang kamay ni Celestine at nagmamadaling lumabas sa kabilang pintuan ng coffee shop. Naglakad sila ng mabilis sa abalang kalye, sumiksik sa gitna ng maraming tao, hanggang sa makalayo sila. Nang makahanap sila ng isang tahimik na sulok sa isang parke, bumuntong hininga si Celestine. Sinusundan nila ako, Diego. Matagal na. Hindi lang ang tungkol sa lupa. May mas malalim pa rito. Hinawakan ni Diego ang kamay ni Celestine, pinisil ito para magbigay ng kapanatagan. Hindi kita pababayaan, Jan. Aalamin natin ang lahat. Kinabukasan, gumawa ng hakbang si Diego. Una, pinuntahan niya ang mga kaibigan niya mula sa high school na kasama sa birthday party niya noon sa sakahan ng mga Reyes. Isa sa kanila si Aling Nena, ang dating tindera ng tindahan malapit sa sakahan, na nakita ang lahat. Hindi na siya pumupunta sa barangay Silangan dahil takot siya. Manong Degs, sabi ni Aling Nena, ang boses ay nanginginig. Kailanman ay hindi ko nakalimutan ang gabing iyon. Hindi lang aksidente iyon. Nakita ko ang isang lalaki na lumabas mula sa likod ng sakahan bago pa lumaki ang apoy. May dala siyang lata ng gasolina. Nakilala mo ba? Tanong ni Diego, ang puso ay kumalabog ng malakas. Umiling si Aling Nena. Madilim. Pero alam kong hindi siya taga rito. Tapos, ilang araw pagkatapos noon, may mga taong nagpunta sa akin, nagbabanta. Sinabi nilang kalimutan ko na ang nakita ko. Nagpasalamat si Diego kay Aling Nena at umalis.
Ang bawat impormasyon ay nagkukumpirma sa kanyang hinala, hindi aksidente ang sunog. Nagpasya siyang umuwi sa lumang bahay ng pamilya niya. Alam niyang may tinatago pa ang kanyang ama. Kailangan niyang hanapin ang ebidensya. Naghanap siya sa opisina ng kanyang ama. Sa isang lumang kabinet, sa ilalim ng tumpok ng mga lumang dokumento, nakita niya ang isang folder na may nakasulat na Reyes Farm, Confidential. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay mayroong mga kontrata ng pagbili ng lupa na pinirmahan ng kanyang ama at ni Mayor Ramon Garcia, ang alkalde ng Barangay Silangan. Mayroon ding mga resibo ng malalaking transaksyon sa bangko papunta sa isang shell company, at ang petsa ng mga transaksyon ay ilang linggo bago ang sunog. May isang dokumento pa na isang proposal para sa isang malaking development project sa lugar ng sakahan ng mga Reyes. Nag-init ang ulo ni Diego. Ang lahat ay unti-unting nagiging malinaw. Ang kanyang ama ay may kinalaman sa sunog. Hindi lang basta pagtatago. Siya ang nagplano. Narinig niya ang yapak ng kanyang ama na papalapit. Dali-dali niyang ibinalik ang folder at nagpanggap na nagbabasa ng libro. Diego, sabi ni Attorney Vergara, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng pagbabanta. Narinig ko na muli kang nakikipagkita kay Celestine Reyes. Akala ko ba malinaw na ang usapan natin? Tumayo si Diego, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Malinaw, ama. Malinaw na ngayon ang lahat. Ibinato ni Diego sa lamesa ang mga dokumentong nakita niya. Ano ito, ama? Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako pinilit na hiwalayan si Jan? Para maitago ang kasamaan mo? Para makinabang sa kamatayan ng mga magulang niya? Nagulat si Attorney Vergara. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yan. Ginawa ko lang ang lahat para sa'yo, para sa kinabukasan mo. Para sa akin. O para sa sarili mo, sigaw ni Diego. Ang sunog, ama. Hindi ba't ito ay aksidente? Pero may mga taong nakakita. Mayroong nagsasabing may lalaking nagdala ng gasolina. Ikaw ba iyon, ama? Ikaw ba ang nasa likod ng lahat? Umiling si Attorney Vergara, ang kanyang boses ay nagiging pilit. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Niloloko ka lang ng babaeng iyan. Gusto ka lang niya balikan dahil mayaman ka na. Huwag mong idamay si Jan dito, sigaw ni Diego. Ginawa mo siyang miserable. Pinatay mo ang mga magulang niya. Lahat ng ito dahil sa lupa. Nagkaroon ng katahimikan. Ang hininga ni Attorney Vergara ay bumigat. Tumingin siya sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot. Sinusubukan mong sirain ang lahat ng pinaghirapan ko, Diego. Hindi ka pwedeng lumaban sa akin. Hahanapin ko ang katarungan para sa pamilya Reyes, ama, sabi ni Diego, ang kanyang boses ay matigas at walang pag-aalinlangan. At para sa mga anak ko. Lumabas si Diego mula sa opisina, ang kanyang puso ay puno ng bigat. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kanyang inaakala. Ang kanyang sariling ama ay ang salarin sa likod ng trahedya na sumira sa buhay ng taong mahal niya. Habang nagmamaneho pa uwi, tumunog ang kanyang cellphone. Isang kakaibang numero. Sinagot niya. Ninglit Zamora. Isang boses ng lalaki na hindi pamilyar. Nakuha ko ang mensahe mo. Ako si Mang Fred, ang dating assistant ng yumaong Mayor de la Cruz. Mayroon akong impormasyon tungkol sa nangyari sa Reyes Farm. At tungkol sa isang reporter na nawala matapos mag-imbestiga. Ang mga kaganapan nitong nakaraang araw ay nagpabago sa pananaw ni Celestine. Ang paglitaw ni Diego, ang mga hinala niya tungkol sa sunog, at lalo na ang mga aninong sumusunod sa kanya, lahat ay nagtuturo sa isang mas malaking panganib. Hindi na lang ito tungkol sa sakit ng nakaraan, ito ay tungkol sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Isang umaga, habang hinahatid niya ang mga bata sa school bus, napansin niya ang isang itim na van na nakaparada sa di kalayuan. Mula sa loob, may nagmamasid sa kanila. Kinabahan siya. Pilit siyang humiti sa mga anak, ngunit ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Mag-ingat kayo, ha, paalala niya sa mga bata bago sila sumakay. Pagbalik niya sa bahay, sinalubong siya ni Manang Sol. Celeste, napansin ko ang van na iyan. Matagal na silang nandyan. May masama akong kutob. Ang pagdududa ni Celestine ay naging kumpirmasyon.
Hindi lang siya nag-iisa sa pagdama ng panganib. Tanghali, habang nagtatrabaho si Celestine, biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Attorney Lorenzo Vergara, ang ama ni Diego, ang pumasok, kasama ang kanyang assistant. Malamig ang tingin ng abogado. Ernest Reyes, panimula ni Attorney Vergara, ang kanyang boses ay may otoridad. Narinig ko ang tungkol sa pag-uusap ninyo ng aking anak. Hindi maganda ang nangyayari. Attorney Vergara, matigas na sagot ni Celestine. Wala kayong karapatang makialam sa buhay ko. May karapatan ako bilang ama ng nag-iisang anak ko, ganti ng abogado. Lumayo ka sa kanya. Wala kang maidudulot kundi gulo. At huwag mong subukang paglaruan ang mga pamilyang tulad namin. Paglaruan, halos tumaas ang boses ni Celestine. Sino ba ang naglaro? Hindi ba't kayo ang naglaro ng kapalaran ng pamilya ko? Ang sunog sa sakahan namin, Attorney Vergara, ano ang kinalaman niyo doon? Nagulat si Attorney Vergara. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung magpapatuloy ka sa pagkakalat ng mga walang basehang paratang, mapipilitan akong gawin ang mga kinakailangan para protektahan ang aking pangalan at ang pangalan ng aking pamilya. Pati na rin ang kinabukasan ng iyong kumpanya. Nagkaroon ng katahimikan. Naintindihan ni Celestine ang pagbabanta. Hindi lang siya ang target. Ang kanyang kumpanya, ang pinaghirapan niya para sa kanyang mga anak, ay nasa panganib din. Umalis na kayo sa opisina ko, utos ni Celestine, pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Pagkaalis ni Attorney Vergara, naramdaman ni Celestine ang matinding pagkabahala. Kailangan niyang mag-ingat. Hindi lang para sa sarili niya. Hating gabi na, hindi pa rin makatulog si Celestine. Ang bawat anino, ang bawat tunog ay nagpaparanoid sa kanya. Biglang may kumatok sa pintuan. Napakabilis ng tibok ng puso niya. Dahan-dahan siyang lumapit, sumisilip sa peephole. Si Diego. Binuksan niya ang pinto. Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Bulong niya. May natuklasan ako, Jan, sabi ni Diego, ang kanyang boses ay seryoso. Hindi lang basta nakita mo. Mayroon ding mga dokumento na nakita ko. At may kausap din ako na dating empleyado ng mayor na kasama sa kasong ito. Tungkol sa tatay ko at kay Mayor Garcia. Hindi aksidente ang sunog. Pinlano. Nagulat si Celestine. Ang bawat salita ni Diego ay tumatago sa kanya. Ang mga alaala ng sunog, ang sakit, ang pagkawala ng kanyang mga magulang, lahat ay bumalik. Pero ngayon, may kasama ng matinding galit. Alam ko na, bulong ni Celestine, ang luha ay nagsisimulang dumaloy. Binantaan ako ng ama mo kanina. Sa opisina ko. Hinawakan ni Diego ang kamay ni Celestine, pinisil ito. Jan, alam kong masakit. Pero kailangan nating labanan ito. Hindi ka nag-iisa. Tumingin si Celestine kay Diego. Sa mga mata niya, nakita niya ang sinseridad, ang pagsisisi at ang determinasyon. Sa loob ng 15 taon, mag-isa siyang lumaban. Ngayon, may kasama na siya. Paano ka namin matutulungan, Jan? Tanong ni Diego, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam, bulong ni Celestine. Basta huwag kang aalis. Kailangan ko ng makakasama. Dahan-dahang lumapit si Diego. Niyakap niya si Celestine ng mahigpit, ang kanyang kamay ay hinagod ang likod ng babae. Matagal silang nanatili sa ganoong posisyon, ang bawat isa ay humahanap ng kapanatagan sa yakap ng isa. Nang dahan-dahang kumawala si Celestine sa yakap, tiningnan niya si Diego. Ang mga mata niya ay puno ng sakit, pagod at pag-asa. Lumapit si Diego, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga labi ni Celestine. Isang matamis na halik ang ibinigay ni Diego. Isang halik na puno ng pagsisisi, pagnanais at pag-asa. Nagulat si Celestine, ngunit hindi siya pumalag. Bagkus, gumanti siya sa halik, hinayaan ang emosyon na bumuhos. Ang halik na iyon ay hindi lang basta halik. Ito ay pangako. Pangako na babangon sila. Pangako na magkasama silang haharapin ang lahat. Nang matapos ang halik, niningning ang mga mata ni Celestine. Ngunit ang kiningningan na iyon ay agad na napalitan ng takot. Mula sa kanyang likuran, sa pintuan ng kusina, nakita niya si Manang Sol. Ang mukha nito ay namutla. Ang mga mata nito ay puno ng matinding takot at pagkabahala, na para bang nakakita ito ng multo.
Nanginginig ang kamay ni Manang Sol habang nakahawak sa pinto. Nakatingin ito sa kanila, lalo na kay Celestine, na parang mayroong mas malaking lihim na ngayon lang nito napagtanto. Ang nginig sa kamay ni Manang Sol at ang matinding takot sa kanyang mga mata ay hindi nakatakas sa paningin ni na Celestine at Diego. Para silang natigilan sa gitna ng sala, ang halik ay tila nabura sa kanilang mga isipan, napalitan ng isang malalim na pagkabahala. Manang Sol, may problema po ba? Tanong ni Celestine, lumapit sa matanda. Hindi umimik si Manang Sol. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay halos lumuha. Niyakap ni Celestine ang matanda na tila hinahanap ang init sa kabila ng lamig na bumalot sa silid. Manang, anong nangyari? Tanong naman ni Diego, ang kanyang boses ay malumanay, pilit na pinapakalma ang matanda. Dahan-dahang napaupo si Manang Sol sa sofa, napahawak sa kanyang dibdib. Hindi ko na kayang itagod. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagkatinginan sina Celestine at Diego. Alam nila ang may malaking lihim na itinatago si Manang Sol, ngunit hindi nila inaasahan na ganito ito kalaki. Anong itinatago nyo, Manang? Tanong ni Celestine, ang kanyang boses ay halos pabulong. Huminga ng malalim si Manang Sol, ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luha. Noong gabi ng sunog nandoon ako sa likod ng bahay nyo. May kinuha lang ako sa likod. Nakita ko ang isang lalaki na lumabas mula sa ilalim ng bahay nyo, ay hawak na lata ng gas. Pagkatapos ay mabilis siyang sumakay sa isang sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Nanlaki ang mga mata ni na Celestine at Diego. Ang sinabi ni Manang Sol ay nagkukumpirma sa hinala ni Diego. Nakilala niyo po ba, Manang? Tanong ni Diego. Umiling si Manang Sol, luha ang dumadaloy sa kanyang pisngi. Madilim. Pero pagkatapos noon, may mga taong nagpunta sa akin. Nagbabanta. Sinabi nilang huwag akong magsalita. Kung hindi gagawin nilang masama ang pamilya ko. Takot na takot ako, Jan. Takot na takot ako. Niyakap ni Celestine si Manang Sol ng mahigpit. Ang sakit na naramdaman niya sa mga salita ng matanda ay halos hindi niya kayang dalhin. Ang mga magulang niya. Hindi sila namatay sa aksidente. Pinatay sila. Sino sila, Manang? Tanong ni Celestine, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang sabi nila utos daw ng attorney at ni Mayor, bulong ni Manang Sol. Kaya ako lumayo sa Baryo Silangan. Akala ko makakalimot ako. Akala ko, ligtas na kayo. Pero ngayon nakita ko kayo ni Diego. Kinabahan ako. Nagsisimula na ulit ang gulo. Si Attorney Vergara. Si Mayor Garcia. Ang lahat ay unti-unting nagtutugma. Ang ama ni Diego at ang kasalukuyang mayor ay nasa likod ng trahedya na sumira sa kanyang buhay. Manang, salamat po sa pagsasabi ng totoo, sabi ni Diego, hinawakan ang kamay ng matanda. Hindi po namin hahayaan na saktan nila kayo. At ipaghihiganti namin ang pagkamatay ng mga magulang ni Jan. Tumango si Manang Sol, ngunit ang takot ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mga mata. May isa pa bulong niya. Bago ang sunog may ibinigay sa akin ang nanay mo. Sabi niya, itago ko daw ito at ibigay ko lang sa iyo kapag nasa tamang panahon. Pero hindi ko alam kung kailan ang tamang panahon. Ngayon na siguro. Tumayo si Manang Sol at nagpunta sa kanyang lumang kabinet. Kinuha niya ang isang lumang kahon at mula doon, inilabas niya ang isang maliit na bagay. Isang medalya. Hindi lang basta medalya. Ito ay isang military medalya ng kanyang lolo sa tuhod, ang laging suot ng kanyang ama. Ito ay mahalaga. Ito ang laging suot ng papa mo, bulong ni Celestine, kinuha ang medalya. Ano ang kinalaman nito? Ang sabi niya, ibigay ko daw ito sa taong mapagkakatiwalaan niya. Ang taong makakatulong sa inyo. Si Mang Ben ang dating kasamahan ng papa mo sa pagmimina. Nandoon pa rin siya sa probinsya. Sabi niya, kung sakaling may mangyari sa kanila, alam daw ni Mang Ben ang lahat ng detalye tungkol sa transaksyon sa lupa at ang mga taong nasa likod nito. Nagkatinginan sina Celestine at Diego. Ang medalya ay hindi lang basta medalya. Ito ay isang susi. Isang susi sa katotohanan. Ngunit sa paglabas ng lihim na ito, kasama rin ito ang mas matinding panganib. Ang mga kalaban nila ay handang gawin ang lahat para itago ang katotohanan.
Ito ang puntong tila nawala na ang lahat. Ang kanilang pamilya, ang kanilang buhay ay nasa panganib. Ang medalya na inabot ni Manang Sol ay nag-iwan ng matinding bigat sa kamay ni Celestine. Hindi lang ito basta isang bagay, ito ay isang pangako, isang pag-asa, at isang karga ng katotohanan na matagal nang inilibing. Ang mukha ni Manang Sol na puno ng takot ay sapat na para malaman nilang hindi ito biro. Ang kanilang mga kalaban ay handang gawin ang lahat para itago ang kanilang kasamaan. Kailangan nating hanapin si Mang Ben, sabi ni Celestine, ang kanyang boses ay matigas ngunit may bahid ng determinasyon. Siya ang susi sa lahat. Kinabukasan, maaga pa lang ay naghanda na sina Celestine at Diego. Nag-iwan sila ng sulat para kay Manang Sol na nagsasabing kailangan nilang umalis sandali. Nag-iwan din sila ng instruction para sa pag-aalaga ng mga bata. Ayaw man nila, kailangan nilang iwan ang mga anak para sa kaligtasan ng mga ito. Ang biyahe papunta sa probinsya ay mahaba at tahimik. Ang bawat isa ay may sariling iniisip. Si Celestine ay naguguluhan, galit, at sabik na malaman ang buong katotohanan. Si Diego naman ay puno ng pagsisisi at determinasyon na ayusin ang lahat. Nang makarating sila sa probinsya, sa isang liblib na baryo na malapit sa dating sakahan ng mga Reyes, agad silang nagtanong-tanong. Hindi naging madali ang paghahanap kay Mang Ben, maraming taon na ang lumipas, at marami na ring nagbago. Sa wakas, nakita nila ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang bangko sa labas ng isang lumang bahay. Balbas sarado at may malalim na mga mata. Nagulat ito nang makita sila. Mang Ben, tanong ni Celestine, lumapit. Ako po si Celestine Reyes. Anak po ako ni Mang Tonyo at Aling Susan. Nagulat si Mang Ben, tumayo ito, ang kanyang kamay ay nanginginig. Si Inday Jan. Ang laki mo na. Niyakap ni Celestine si Mang Ben, ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luha. Matagal bago siya nakapagsalita. Mang Ben, sabi ni Celestine, ipinakita ang medalya. Ito po ang ibinigay sa akin ni Manang Sol. Sabi niya, may alam daw po kayo sa nangyari sa mga magulang ko. Namutla si Mang Ben nang makita ang medalya. Ipinasok nito sa loob ng bahay sina Celestine at Diego. Sabi ni Mang Ben, ang kanyang boses ay mababa. Alam ko ang lahat. Ang tatay mo nagtiwala sa akin. Mayroon siyang tinatago. Tungkol sa lupain. Kinuwento ni Mang Ben ang lahat. Bago ang sunog, mayroong isang malaking development project na pinaplano sa lugar. Gustong bilhin ni Attorney Vergara at ni Mayor Garcia ang lupaing pagmamay-ari ng mga Reyes sa napakababang halaga. Pero ayaw pumayag ng mga magulang ni Celestine. Dahil sa pagtanggi nila, pinlano ni na Attorney Vergara at Mayor Garcia na sunugin ang sakahan at patayin ang mga magulang ni Celestine para mapilitan silang ibenta ang lupa. Mayroon akong kopya ng mga dokumento, sabi ni Mang Ben, kinuha ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kanyang kama. Mga kontrata, mga email, at pati na rin ang liham na iniwan ng ama mo sa akin, kung sakaling may mangyari sa kanila. Nakasaad doon ang lahat ng plano ni Attorney Vergara at Mayor Garcia. Nanginginig ang kamay ni Celestine nang kunin niya ang mga dokumento. Ang mga sulat kamay ng kanyang ama. Ang katotohanan ay nasa kanyang mga kamay. Salamat po, Mang Ben, sabi ni Diego, hinawakan ang kamay ng matanda. Sasalang ang mga ito para sa hustisya. Bigla, may narinig silang kalabog sa labas. Mabilis na tumayo si Mang Ben at sumilip sa bintana. May mga tao, bulong niya, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang mga tauhan ni Mayor Garcia. Mabilis silang nagtago. Nakita nila mula sa bintana ang mga armadong lalaki na pumapasok sa bakuran. Alam nila na hinahanap sila. Kailangan nating makaalis dito, bulong ni Diego. Dali! Sa gitna ng kaguluhan, habang tumatakbo sila palabas ng bahay, isang sigaw ang narinig nila. Nandyan sila! Nagsimula ang habulan. Tumakbo sina Celestine at Diego sa kagubatan, pilit na iniiwasan ang mga tauhan. Ngunit huli na. May pumutok na baril. Napatumba si Diego, napahawak sa kanyang braso. Natamaan siya. Ang sakit ay nanunuot sa braso ni Diego, ngunit ang takot para kay Celestine ang mas matindi. Naramdaman niya ang init ng dugo na dumadaloy, ngunit hindi niya pinansin. Ang tanging nasa isip niya ay ang protektahan si Celestine at ang mga dokumentong hawak nito. Celestine!
Tumakbo ka, sigaw ni Diego, pilit na pinipigilan ang sakit. Ngunit hindi tumakbo si Celestine. Sa halip, lumapit ito kay Diego, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabahala. Hindi kita iiwan. Mabilis na tumakbo ang mga tauhan, palibot sa kanila. Ang lalaking nakaitim na jacket, ang nakita ni Celestine sa mall, ang lumapit. Hawak niya ang baril. Nasaan ang mga dokumento, Gina Reyes? Hindi namin ibibigay, matigas na sagot ni Celestine. Isang suntok ang lumapag sa mukha ni Diego. Napaatras siya, ngunit pilit pa ring lumaban. Napalingon si Celestine, at sa sandaling iyon, hinablot ng lalaki ang folder mula sa kamay niya. Wala kayong magagawa, sigaw ng lalaki, tumatawa ng mapanukso. Kayo lang ang makukulong. Biglang may umalingaw na sirena ng pulis. Nagulat ang mga tauhan. Tara na. Kailangan nating umalis, sigaw ng lalaki. Nagmadali silang tumakas, naiwan sina Celestine at Diego na sugatan at pagod. Ilang saglit pa, dumating ang mga pulis. May lumapit na opisyal, si Captain de la Cruz, na matandang kaibigan ng pamilya Reyes. Celestine, mabuti na lang at ligtas kayo, sabi ni Captain de la Cruz. Captain, ang mga dokumento. Kinuha nila, sabi ni Celestine, luha ang dumadaloy sa kanyang pisngi. Nilingon ni Captain de la Cruz si Diego. Sino ka? Ako po si Diego Zamora, sagot ni Diego, habang hinihimas ang kanyang braso. Salamat po at dumating kayo. Dinala sina Celestine at Diego sa istasyon ng pulis. Ginamot ang sugat ni Diego. Kinuwento nila ang lahat kay Captain de la Cruz, ang tungkol sa sunog, sa mga dokumento, at sa pagkakasangkot ni na Attorney Vergara at Mayor Garcia. Nagbigay rin ng testimonya si Mang Ben sa telepono. Kinabukasan, kumalat ang balita. Ang mga media outlet ay nagsimulang mag-ulat tungkol sa pagkakakilanlan ng dalawang suspect na Attorney Vergara at Mayor Garcia sa kasong sunog sa Reyes Farm, nagkaroon ng malaking gulo. Sa gitna ng kaguluhan, tinawagan si Diego ng kanyang ama. Diego, kailangan mo akong tulungan. Ang lahat ay nagtuturo sa akin. Ikaw lang ang makakapagsalba sa akin. Hindi ko na po kayo matutulungan, ama, matigas na sagot ni Diego. Ang totoo ang mananaig. Panahon na para managot kayo sa inyong mga kasalanan. Nang hapon ding iyon, sa isang press conference, nagtipon ang mga media. Lumabas si Attorney Vergara at Mayor Garcia, kasama ang kanilang mga abogado. Pilit nilang itinanggi ang lahat. Ngunit bago pa matapos ang kanilang statement, dumating sina Celestine at Diego. Kasama nila si Captain de la Cruz, na maihawak na isang sobre. Mayroon kaming ebidensya, sabi ni Captain de la Cruz, itinuro ang mga dokumento na ibinigay ni Mang Ben, ito ang lahat ng pruweba ng kanilang pagkakakilanlan sa sunog sa Reyes Farm. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga flash ng kamera ay kumikinang. Ang mga tanong ng reporter ay umalinggaw-ngaw. Nagulat si Attorney Vergara at Mayor Garcia. Hindi totoo yan. Mga kasinungalingan, sigaw ni Attorney Vergara. Ngunit naglakad si Diego patungo sa kanyang ama. Ama, sabi niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Alam ko ang lahat. Ang pagpaplano niyo sa sunog. Ang pagpatay sa mga magulang ni Jan. At ang pagbabanta sa akin noon. Namutla si Attorney Vergara. Diego, anong ginagawa mo? Iginagawad ko ang katarungan, ama, sabi ni Diego. Para kay Jan. Para sa mga anak ko. At para sa mga magulang niya. Nagulat ang lahat. Ang sariling anak ang nagbunyag sa kanyang ama. Mayor Garcia, sabi naman ni Celestine, lumapit. Ang mga kasunduan sa lupa. Ang paggamit niyo sa kapangyarihan para baluktutin ang katotohanan. Ngayon na ang panahon para magbayad kayo. Ang mukha ni Mayor Garcia ay puno ng galit at takot. Sinubukan niyang tumakas, ngunit agad siyang hinarang ng mga pulis. Si Attorney Vergara naman ay nakatulala, hindi makapaniwala sa nangyayari. Habang hinihila ang dalawang salarin, may isang anino ang lumabas mula sa likuran ng press conference. Isang matandang lalaki na may nakakubling mukha. Tumingin ito kay Attorney Vergara, na parang mayroong lihim na pagkakasunduan. Ito ang mastermind sa likod ng lahat. Sa sandaling iyon, nakita ni Celestine ang pagkakapareho ng lalaki sa isang larawan na nakita niya sa mga lumang gamit ng kanyang ama.
Isang dating kasosyo sa negosyo na nagkaroon ng matinding sigalot sa kanyang ama bago ang sunog. Ang lalaking ito ay biglang naglaho matapos ang insidente. Ang tunay na mastermind ay lumabas na. Naiwan si Celestine sa gitna ng kaguluhan ng press conference, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Hindi pa nagtatagal, nakuha nila ang hustisya para sa kanyang mga magulang. Si Attorney Vergara at Mayor Garcia ay nasa kustodya na. Ngunit ang anino ng isang bagong banta ay lumitaw, ang matandang lalaking may nakakubling mukha. Isang pamilyar na anino. Celestine, ayos ka lang ba? Tanong ni Diego, lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang braso ay may benda, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Siya si Don Emiliano de la Vega, bulong ni Celestine, ang kanyang tingin ay nakatuon sa direksyon kung saan nawala ang lalaki. Dating kasosyo ni Papa. Sila ang nagkaroon ng matinding alitan bago ang sunog. Tapos bigla siyang nawala na parang bula. Nagsimulang magsaliksik sina Celestine at Diego tungkol kay Don Emiliano. Matagal na itong itinuturing na ekipatay sa mundo ng negosyo, ngunit ang mga impormasyong nakalap nila ay nagpapakita na mayroon itong malalim na ugnayan sa underground network, at may mas malaking stake sa lupain ng mga Reyes kaysa sa inakala nila. Si Attorney Vergara at Mayor Garcia ay mga tauhan lang pala ni Don Emiliano. Ang tunay na utak sa likod ng lahat. Kinabukasan, lumabas ang warrant of arrest para kay Don Emiliano. Ngunit mabilis itong nagtago. Alam nilang hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang mga dokumento at nakakasigurong hindi na sila makapagsasalita. Sa loob ng ilang araw, nagtago sina Celestine at Diego, kasama ang mga bata at si Manang Sol, sa isang ligtas na bahay na inayos ni Diego. Doon, unti-unti silang nagsimulang mag-usap, hindi na tungkol sa nakaraan, kundi sa kanilang mga nararamdaman. Isang gabi, habang tulog na ang mga bata, nakaupo sina Celestine at Diego sa balkonahe. Alam kong hindi ka agad madaling magtiwala ulit, Jan, sabi ni Diego, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Pero gusto kong humingi ng tawad. Sa lahat. Sa pag-alis ko. Sa hindi ko paglaban para sa atin. Sana maintindihan mo, tinakot ako ng ama ko. Tinakot niya ako na sisirain niya ang buhay ko, ang pamilya ko, kung hindi ako aalis. Duwag ako noon. Tumingin si Celestine sa malayo. Ang mga salita ni Diego ay tumago sa kanya. Hindi nito inalis ang sakit, ngunit nagbigay ito ng kapayapaan. Naiintindihan ko na ngayon, Diego. Ang sakit ko, ang galit ko hindi lang iyon para sa'yo. Para din iyon sa sarili ko dahil pinayagan kong mangyari ang lahat. Sa pagtatago ng mga anak ko sa iyo. Hindi ko dapat ginawa iyon. Hinawakan ni Diego ang kamay ni Celestine. Pareho tayong nagkamali, Jan. Ang importante ngayon magkasama tayo. Haharapin natin ang lahat. Kinabukasan, sa tulong ng mga otoridad na isagawa ang operasyon para hulihin si Don Emiliano. Matapos ang ilang araw na pagtatago, natunton siya sa kanyang taguan. Isang matinding habulan at barilan ang naganap, ngunit sa huli, nahuli rin si Don Emiliano. Ang hustisya ay natamo. Pagkatapos ng lahat, naramdaman ni Celestine ang pagod, ngunit may kasama ding malalim na kapanatagan. Nagpunta siya sa sementeryo, kasama si Diego at ang kanilang mga anak. Sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang, inilapag niya ang medalya. Mama, Papa, bulong ni Celestine, ang kanyang boses ay nanginginig. Nahanap na po namin ang katotohanan. Nakamit na po namin ang hustisya. Sana po, masaya na kayo dyan. Hinawakan ni Diego ang kamay ni Celestine at lumapit ang mga bata. Si Stella ay humawak sa kanyang damit. Si Ariel ay yumakap sa kanyang binti. Ang pamilya ay muling nagsama. Sa bahay, dahan-dahang nagsimulang masanay ang mga bata sa presensya ni Diego. Siya ay kanilang tikuya sa loob ng ilang araw, ngunit unti-unti naging kipapa siya. Isang gabi, habang nagbabasa si Diego ng bedtime story sa mga bata, lumapit si Ariel at yumakap sa kanya. Papa, bulong ni Ariel, mahal po kita. Niyakap ni Diego ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luha. Ang mga salitang iyon ay parang balm na humaplos sa kanyang sugat. Tiningnan ni Celestine ang eksena mula sa pintuan, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Nagkaroon sila ng pagkakataong ayusin ang kanilang nakaraan. Ang kanilang mga sugat ay unti-unting naghihilom.
Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba, kundi para din sa sarili. Ilang buwan na ang lumipas mula nang mahuli si Don Emiliano de la Vega at makamit ang hustisya. Ang buhay ni na Celestine at Diego ay dahan-dahang bumalik sa normal, ngunit may mas malalim na kahulugan at mas matibay na pundasyon. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi ganap na nawala, ngunit ang mga ito ay nagbigay ng lakas at aral. Isang Sabado ng umaga, abala si Celestine sa kusina, naghahanda ng almusal. Naririnig niya ang tawanan ng mga bata mula sa sala, kasama si Diego na nagbabasa ng kwento sa kanila. Ang tunog ng kanilang mga boses ay parang musika sa kanyang tenga, isang himig ng kapayapaan at kaligayahan na matagal niyang hiniling. Lumapit si Diego kay Celestine, niyakap siya mula sa likod. Ang bango naman ng niluluto mo, Mama Celeste. Ngumiti si Celestine. Para sa iyo at sa mga bituin ko. Tumingin siya sa mga mata ni Diego, puno ng pagmamahal. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi na lang basta pagmamahal ng dalawang magkasintahan. Ito ay pagmamahalan na binuo sa abo ng trahedya, sa pagpapatawad at sa pagtanggap. Nagpasya sina Celestine at Diego na muling itayo ang sakahan ng mga reyes sa Barangay Silangan. Hindi bilang isang negosyo, kundi bilang isang memoryal at isang lugar kung saan maaaring maglaro ang mga bata at matuto tungkol sa kanilang mga ugat. Ito ay isang paraan para alalahanin ang mga magulang ni Celestine at para simulan ang isang bagong kabanata. Isang araw, bumalik sila sa Barangay Silangan. Kasama nila ang mga bata at si Manang Sol. Nakatayo sila sa gitna ng lupain na minsan ng nilamon ng apoy. Ngayon, may bagong mga halaman na nagsisimulang tumubo, simbolo ng pag-asa. Dito po naglaro si Mama at Papa nung bata pa sila, sabi ni Celestine sa kanyang mga anak. Itinuro ang isang lumang puno na nakaligtas sa sunog. Nagkwento sina Celestine at Diego sa mga bata tungkol sa kanilang mga lolo at lola, tungkol sa kasaysayan ng lupain, at kung paano sila lumaban para sa katotohanan. Hindi nila itinago ang nakaraan, kundi ginamit ito bilang isang aral. Dito po natin itatayo ang ating bagong bahay, sabi ni Diego sa mga bata, ipinapakita ang isang blueprint. At dito, gagawa tayo ng malaking playground para sa inyo. Niyakap ng mga bata si Celestine at Diego. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Celestine ang pagkakumpleto. Ang kanyang pamilya ay nabuo. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Sa pagtatapos ng araw, habang papalubog ang araw at ang kulay kahel ay bumabalot sa kalangitan, nakaupo sina Celestine at Diego sa isang bench, pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro sa ilalim ng papalubog na araw. Si Manang Sol ay nakaupo sa tabi nila, nakangiti. Sino ang mag-aakala na pagkatapos ng lahat, dito tayo mauwi, bulong ni Celestine. Hinawakan ni Diego ang kamay niya. Ang pag-ibig, Jan, kahit gaano kahirap ang pinagdaanan, laging may paraan para bumangon. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba, kundi para din sa sarili. At ang pamilya ito ang pinakamahalagang kayamanan. Tumingin si Celestine sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Salamat, Diego. Salamat sa lahat. Niyakap ni Diego si Celestine ng mahigpit. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng sakit, trahedya, at mga lihim, ngunit sa huli, natagpuan nila ang kapayapaan, ang pagpapatawad, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang pagmamahal na muling sumibol, at ang pamilya na nabuo. Ang kwento ni na Celestine at Diego ay hindi lamang kwento ng pag-ibig, kundi kwento ng lakas ng loob na bumangon mula sa abo, tanggapin ang nakaraan, at bumuo ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa.